Ano ginagawa mo sa ngayon? Nagtutulong po kay mama. Ano yung noong unang kuwan noon? Pumunta ako dito, di ba? Sabi ni mama mo, ipapaampon ka na raw para hindi ka magutom. So ngayon gusto mo pang magpaampon ngayon ulit? Opo. Gusto mo pa rin? Kaya bakit ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo sa ngayon na nararamdaman mo ba yung hirap? Nahirapan ka talaga? Ano ning yung pangarap mo para sa kanila? Pangarap ko po ay mga kapatid ko po ay magtapos po ng pag-aaral. Tapos Po matulungan po ang magulang ko po. Gusto mo magpaampon para halimbawa para makatapos ka ng pag-aaral at matulungan mo yung mga magulang mo. Opo. Ayan po mga kalingap, mataas po ang pangarap ni Sarah para sa kanyang mga magulang dahil lang po sa kahirapan gusto niya magpaampon dahil nga gusto niya makatulong na rin po. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario, salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Siyempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you very much. Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At sa ngayon po mga kalingap, nandito pa po tayo, siyempre, nandito po kung saan tayo naghanap po ng mga matutulungan. At yan nga po, may babalikan po tayo dito sa lugar na ito. Ito po mga kalingap ay nasa liblib na lugar po ito. Ayan, kung makikita nyo, puro pantayan. At siya nga po, huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, atin na vlog, Kalingap Rab at Roel of Malalag, Kalingap Awi, at ang inyo pong likod, Marius Vlog po, na kahit po ngayon ay araw ng Santo, patuloy pa rin po tayo sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw kasi po yung mga mahirap wala ho silang pinipili kahit na ganitong araw ay kumakain po sila baga. Di ba kumakain din sila kaya at ngayon po mga kalingap, nandito na po tayo. Ayan, kung nakikita nyo po mga kalingap itong bahay na ito. Ayan, may madaming sinampay. Ayan. Ayan. Hello po Nay, kumusta? Ano po mga ginagawa ninyo? Ano po, naalala nyo pa ako? Yung pumunta nung makailan dito? Siya po. Ayan, ayan po, nagbalik ako para mabisita ko kayo ulit. Ano po, kumusta na po yung buhay-buhay natin ngayon? Ito po, nagbibilin siya ng pagkain at ng labada sa Spanish. Ay, ikaw po yung mga naglalaba-labada po kahit pa paano pang araw-araw na gastusin po ng mga bata. Ilang taon na nga po kayo? Mga 40 po ngayon July. Ilan po yung anak ninyo? 5 po yan, patay po yung isa. Yung isa po ay atake po sa puso, 12 anyos. Ibig sabihin, 2 namatay? Isa lang po, 2 po ay 4 po yan, dalawang lalaki, 3 babae. Yung isa po ay nasa layasan, yung babae po isa. So ngayon po, ano naman po yung hanap buhay ninyo ngayon dito? Ano yung... Minsan po, kung ano pong makuha ang gulay, yung asawa ko nagkukuha po ng pako, ng nyug, nangunguha-nguha po dyan sa damuhan. Ibig nyo sabihin na 6 yung anak ninyo? So namatay yung isa. So meron pa kayong 5 anak? 4 na lang po. 4 na lang? 5 lang po ang anak ko, yung namatay po yung isa. 5 na lang? Oo. 2 lalaki po, 3 babae.
So, kukod po kayo ng mga labahin. Ano po ng labada, tapos pang makikipaggamasan po pag may mapagamas. Ay, sino po ikaw po nagkikipanggamasan ka? Opo, nakikipaggamasan po kahit po mainit baga po inalaban po ng makikipaggamasan at para may pagkain po sa araw-araw. At nasaan yung asawa nyo? Eh, di naman po pwedeng magparagagawa ng kung ano-ano yan at nandiyan lang po sa damuhan, nagkukuha ng gulayin, namamako po. Di ba nung unang punta ko dito, di ba sabi nyo yung isang anak niyo na si Sarah ay gusto nyong ipaampon dahil nga sa hirap na kayo. Si concept parang na pinag-isip-isip na siguro na ayaw niya mapahiwalay sa inyo. Ayaw din pong mapahiwalay sa amin. Papaano na daw po kami pag naglayo pa daw siya. Pang ilan po ba siya si Sarah? Pangatlo po yan sa magkakapatid. Pangatlo. So, 11 years old na po siya? Siya po. At mga nag-aaral naman po sila? Nag-aaral naman po silang tatlo. Yung tatlong babae po nag-aaral. Yun pong asawa nyo, nasaan yung asawa nyo? Ay po. At ano naman po yung trabaho ng yung asawa? Nag-ano po yan, nangunguha po ng gulayin dyan sa tansa. Naghanap din po ng gulayin. Kasi po nabalita ko na hindi na rin siya makapagtrabaho. Hindi na po siya nakakapagtrabaho. Sakit po siya. Ano ang sakit niya? Sa ano po, atay. Sa atay. Kasi noong di ho ba nung pumunta ako dito noon at yun nga sabi mo yung si Sarah ipapaampon mo na lang kasi kulang hirap po sa buhay. Hirap na hirap sa buhay. So ngayon po ayaw na ni Sarah na magpaampon siya. Ayaw na daw po niya at gawa po na pahiwalay po siya. So, kasama kami. Ito hong bahay na to, sa inyo to? Ay di po yan sa amin. Ano lang po kami, nakikitirik lang po kami dito. Ayan. Nakikitira lang po kami dito sa lupa. Ay paalisin na rin po kami dito. Paalisin na rin kayo? Paalisin na rin po kami. Kailangan na rin daw po itong lupang ito. Pinagbinta po nung may-ari ay. Ay, binita na. Kaya sabi daw po ay maghanap kami ng titirahan ay hindi naman po kami makahanap ng ano namin kung sa kami titira. Kaya sa hirap buga po ng buhay kung sa kami lilipat. Buti naman po meron kayong isinasaing sa ngayon, mayroon pa kayong mga pangkain. Meron naman po, pag gawa po nagkukuha siya ng pako, hihingi po ng nyug dyan kung saan po may nyugan at isa po namin ibinibinta at pambili ng bigas. Ayun. Kailangan po talaga magsipag ngayong mga panahon na ito ngayon. Gawa po, ang bata nga po inalaki, wala naman pong gaanong trabaho. Kung ano pong meron, pinagkakasya namin. Pinagsasalo-saluhan namin. Ito ho yung bahay ninyo. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Ano na po kami dito? Mga 11 taon na po. 11 years na kayo dito? Oo. Pwede mo bang makita bahay ninyo? Sige po. Ayan po. Kung makikita nyo mga kalingap, tad-tad po ng mga sinampay, mga damit. Yun nga po, kukontrata sila ng mga labahin para ganun po talaga, kailangan sakripisyo kaya kung pwede naman po natin tulungan bakit po hindi kung medyo nakakaluwag naman tayo, so kailangan po talaga matulungan. Ayan po yung kanyang bahay. Ayan po mga kalingap yung kanyang bahay. Ayun mga kalingap at yun nga po tatanungin po natin si Sarah yung dati po na yung unang punta po natin dito na gusto na pong ipaampon ni nanay kasi nga po nagkukulang sila sa mga pamumuhay po at ayaw naman niyang magutom si Sarah. Ayan po, kausapin po natin si Sarah. Hello Ning,
Sarah, kumusta? Anong ginagawa mo? Tutulong po kay mama. Bakit anong ginagawa ni mama mo? Naglalaba po. Ay, naglalaba kayo. Saan ba galing yung mga labahan ninyo? Kala Kuya Tisay po. Ano yan na binibigyan? May bayad yan? Opo. Para meron kayong panggastos. Opo. Di ba Ning, noong unang noon, pumunta ako dito, di ba? Sabi ni mama mo, ipapaampun ka na raw para hindi ka magutom. Di ba noon? So ngayon Ning, gusto mo pang magpaampun mo yan ulit? Opo. Gusto mo pa rin? Kaya bakit Ning, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo sa na nararamdaman mo ba yung hirap? Nahirapan ka talaga? Ano Ning yung pangarap mo para sa kanila? Pangarap ko po ay mga kapatid ko po ay magtapos po ng pag-aaral. Tapos? Tapos po matulungan po ang magulang ko po. Gusto mo magpaampon para halimbawa para makatapos ka ng pag-aaral at matulungan mo yung mga magulang mo? Ayan po mga kalingap, mataas po ang pangarap ni Sarah para sa kanyang mga magulang po. Dahil lang po sa kahirapan, gusto niya magpaampon dahil nga gusto niya makatulong na rin po sa kanyang magulang. At sana po kung meron man na sabi nga ni Sarah, gusto niya magpaampon para sana po kung matupad man po yung gusto niya sana makakuha naman po siya ng yung makakasama, natutulungan po talaga siya at hindi naman siya sasaktan o imamatrato. Ano po mga kalingap? Ilan na Ning bang edad mo Ning? 10 po. 10 ka na pa 11 ka? Opo. Ayun. Bakit Ning naisipan mo yung gano'n na sa murang edad na 10 ay inisip mo yung gano'n na magpaampon ka para makatulong ka sa iyong mga magulang? Para po hindi po sila mahirapan. Ayan po mga kalingap. Nang dahil lang po sa kanya, gusto niya po magsakripisyo para sa kanya po mga magulang Ayan. Alam niyo po mga kalingap, bihirang-bihira yung bata na ganyan na iniisip niya po palagi yung kanyang mga magulang dahil yung tatay mo ba hindi na nakakapagtrabaho? Opo. Bakit anong sakit ni tatay mo? Ni papa mo? Kasi pag nabuhat po siya ng mga mabibigat po, nasuka po siya ng dugo. Kapag nagbuhat siya ng nasusobra na trabaho, nasuka ng dugo? Ayan po. O ano Ning ang mga masasabi mo sa mga nanonood dito sa mga video? Sa video natin, ano yung masasabi mo sa kanila? Salamat po at nakikinig po kayo sa amin. Ayan po mga kalingap. Sa murang edad po ay naisip niya yung ganyan. Iniisip niya yung kanyang mga magulang na hindi na mahirapan. Ayan po. Ayan. Halimbawa Ning may pumunta na dito na mag-aampon sa iyo. Halimbawa alam mo na mayaman yun, sasama ka na ba sa kanila? Opo. Ayan po mga kalingap. Hindi po natin masuway kung ano po yung gusto niya para sa kanyang magulang. So tulukan po natin mga kalingap si Sarah. Yan po ang kanyang desisyon na gusto ng magpaampon. Pero po yung kanyang ina, parang tutol pa rin po Pero siyempre po ina siya ayaw niyang mapawalay sa kanya yung kanyang anak. Kaya ito na pong bata ang tinanong natin. O sige Sarah, so ngayon Ning, anong masasabi mo ngayon sa mga nanonood sa atin? Maraming salamat po sa nanonood po. Sana po matulungan niyo po kami. Okay Ning, maraming salamat din at sa ngayon mayroon naman kayong pagkain. Nag-i-eskwela ka ba ngayon Ning? Ayun ayun at hindi siyempre hindi naman tayo nawawala ng ibinibigay at sana ni sandali wala
ito ning ikuha mo na lang ning sa iyong mga magulang, ano, hawakan mo at sana pasensya ka na muna dyan ning, at kung pwede bigay mo na lang para magkaroon kayo ng pagkain o bumili kayo ng bigas, ano ning. O sige ning, maraming salamat at ano masasabi mo dyan ning sa binigay ko ning? Maraming salamat po. Okay ning. Ayan po mga kalingap, at narinig naman po ninyo yung magkasalungat pong kagustuhan, ano po, narinig naman ninyo. Yung bata po gusto magpaampon dahil gusto niya makatulong sa kanyang mga magulang. At yung naman pong kanyang ina ay parang nagbago po yung kanyang desisyon, ano, na parang nag-aayaw siya dahil ayaw niyang mapawalay sa kanya yung anak niya. At siyempre po, sino naman bang magulang ang gustong mapahiwalay yung anak sa kanya. Pero ito pong si Sarah, gusto na rin po niya dahil para makatulong nga at makatapos sa kanyang pag-aaral. Yun na lang po mga kalingap, at tingnan po natin hanggang sa susunod pong mga pagbalik natin kung ano po talaga yung kanyang desisyon, ano po. At sige po, hanggang dito na lamang po mga kalingap, at sana po nagustuhan nyo yung kwento, ano. Ayan, at syempre po huwag natin kalimutan pa rin Kuya Bal Santos Matubang, hatid na vlog, Kalingap Rab, at Dodong Roel of Malalag, Kalingap Awi, at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po. Sa ngayon po ay araw ng Santo. Sa ngayon, nandito pa rin po tayo syempre. Ayan, maraming pong salamat sa lahat. Ayan, marami po.